Miss Catherine Bernardo abay napahamak dahil sa ipinost ng kanyang ina na si Miss Min Bernardo. Balang araw ay sa rin at kasabay nito ay panoorin natin ang social media. Na-o-opinionan lamang po namin. Tungkol naman po ito kay Mami Min sa dakilang ina ni Catherine Bernardo na pinupupog ng bashing ngayon. Dahil lamang sa isang pumanaw ng aso, si Summer. Diba? Diba merong alaga ang Catherine si Summer? Ang kanilang poodle, diba? Natural nung pumanaw, inaalala ng pamilya ni Catherine ang anibersaryo ng pagkamatay. Dito sa pinakahuli, nagpost si Mami Min nung video at saka yung pag-aalay niya, meron pang sunflower. May card pa from your family, ganun. Nagalit ang mga, yung hindi nakatmil ngayon. Ano sabi nila? Kasi sabi, bakit naman kinakailangan ko mag-post na kasama si picture Daniel? Pwede namang wala na lang. Ang ginagamit ko yun. Para kung na kayo magpaasa. Yun yung paasang the word paasa. Yun ang sinasabi nila, masyado kayong paasa, tama na. Video nyo ang magkasama pa, si Daniel at si Catherine, samantalang si Daniel may Kayla Estrada na, si Catherine may Mayor Alcala na. Pero bakit nyo pa pinagsasama? Sino naman ang isasama ni Mami Min? Ibang tao. At saka magunin tayo ng ano, yung nakalaan. Ni Daniel yun. Alagaan nila yun. Alam namang ilagay niya picture tayo. Hindi naman natin kaano-ano si Summer. Natural yun ang ilalagay na video. Ito mga bata. Kasi sila yung parents ng her baby. Ganon. At saka simple third anniversary ng date anniversary ng aso yun. Alam mo na ilalagay dyan kung sino-sino yung mga tao. Natural. Magagalit naman yung mga kabinet. Hoy, alaga ni ano yun, Catherine at ni Daniel yung aso ngayon. Bakit naman si ganito? Sinama mo pa dyan. Hindi ibabas naman ulit si Mami. Nakakalungkot kahit ano. Wala nang safe talaga ngayon. Kumanan, kumaliwag, gumit na. Dito ka sa likod. Wala. Kaya dapat mag-iingat na lang talaga. Super ingat lang talaga lahat ng artista. Lalo na yung pagpo-post kung kailangan talaga. Think 100 times or 1,000 times before you click. At bago ka mag-post ng anumang larawan, tingnan mo muna kung sa picture na yun, may masasabi pa rin ang mga mema. Diba? Makakawa si Mami Min. Alam mo yung good intention lang naman yung ginawa niya. Tapos ito pa binabiatan pa siya ng kung ano yung mga sinasabi. Nakakatuwa nga ako, mahal na mahal ko ang mga tao na pagmahal sa hayop. Yung fur baby, di ba, mga pusa, mga aso. Kasi kung kaya mo magmahal ng aso o pusa, mas kaya mo magmahal ng kapwa mo. At yung ginawa ni Mami Min yan, napakagandang ganito. At saka si Mami Min, matapos nilang, di ba, binilap nilang gusto, pinalapakan nila ng gusto si Mami Min, nung namigay ng tubig doon sa naganap sa rally. Oo, di ba? Tapos ngayon ito ibabas niyo dahil lang sa aso, di ba? So kawawa natural lamang po na natin masyado pang paseryosohin ang kwento. Si Summer ay aso po ng Katniel, kay Daniel at kay Catherine. I-fur baby nila yan. Alangan namang ibang tao ang isama doon sa video ni Mami Min. Kaya dapat lang po talaga ibigay na natin yun sa kanila. Di ba? Nakakaawa. Katulad ng mga statement nga, ginather po ni Miss Christopher Min ang ilan sa mga komento ng netizen matapos itong si Mama Min ay mag-post patungkol dun sa poor babies ni Catherine Bernardo at ni Mr. Daniel Padilla. Sabi po dyan, umani ng halo-halong reaksyon ng Instagram post ng nanay ni Catherine Bernardo na si Min Bernardo tungkol sa pag-alaala nito sa pumanaw na fur baby ng aktres at ex nitong si Daniel Padilla na si Summer. Ipinost nito ang photos at videos ng libingan ng aso sa garden ng kanilang bahay na may kasamang bouquet ng sunflower at may caption na "It's been 3 years Summeru and we still miss you." Kaya naman napakomento ang Katniel fans sina Catherine at Daniel at napabalik tanaw ang relasyon ng mag-ex. Namimiss daw ng mga ito si Summer na pumanaw 3 taon na ang nakakaraan. Maaalala si Summer ang tila naging simbolo ng pagmamahala ng dalawa noong sila pa lalo na at madalas nilang i-post ito noon. Nakasama pa nila ito sa huling digital series nilang The House Arrest of Us noong taong 2020. Maaalala rin viral noong kasagsagan ng issue ng breakup nila Catherine, ang naging payag ni Daniel ang pinaka-loyal para sa kanya ay si Summer, samantalang umaasa pa rin ng iba nilang tagahanga na magkakabalikan pa ang dalawa. Ngunit nagmukhang malabo nang mangyari dahil meron ng di umano'y kanya-kanyang karelasyon ng dalawa. So, katulad po ng mga post na ito, ay umani po ito ng mga negatibong komento mula sa mga netizen. Sinasabi po kasi ng ilan na parang hindi raw timing at pinapaasa lang daw nitong si Mama Min ang mga Katniel fans, kahit alam daw natin na may mga karelasyon na sila. So dahil dyan may mga negatibo at positibong komento dito po sa mag-ina to na parang sinasabi ng ilang mga supporters si Catherine na pahamak si Catherine dun po sa pinost ng kanyang ina. Well, in fact, kung titignan po natin, wala pong masama na parang walang masamang motibo si Mama Min para nung ipinost niya at inalala si Summer na sinasawag na baby or
fur babies ng Katniel. Well, in fact, yun po ay simbolo ng kanilang pagmamahalan. So, dahil doon napamahal din naman si Mama Min at naging pamilya din kung gaano niya rin inalagaan at minahal si Summer, ano? Kaya naman di may iwasan ni Mama Min na talagang alalahanin yung kanilang fur baby ng Katniel. Pero hindi po yun kinatuwa ng ilang mga netizen. Dahil sinasabi nitong sinasariwa lang daw di umano ni Mama Min ang sakit na naramdaman ng Katniel fans at ni Catherine and Mr. Daniel Padilla. Well, in fact, yung post po ni Mami Min ay nilike at hinard pa nitong si Miss Catherine Bernardo, which means talagang nag-a-agree siya that she really miss yung kanilang fur baby, yung kanilang fur baby, not Daniela. Wala po siyang sinabing Daniel, pero fur baby po yung kanyang namimiss. So anyways, sa tingin po naman po is wala naman po talagang bad intention si Mama Min sa pag-post ng mga litratong ito na may kinalaman sa Katniel. Tanging ang mga fans, bashers lang talaga ni Catherine ang maraming sinasabi against her. Ganun po talaga kapag mga bashers, wala talaga silang sasabihin maganda dito po sa mga artistang ito. Kahit alam natin na parang actually buhay naman nila yan, at the same time is may kanya-kanya silang desisyon. Sabi nga ni Catherine, alam niyo kung bakit dead ma lang si Catherine sa mga intriga sa kanya? Because she believed na ano man ang sabihin ng tao sa kanya is hindi naman po yung makakabawas sa pagkatao niya. Kaya nananatili yung tahimik. So that's it for today. Miss Catherine Bernardo finally abay nagsalita na patungkol sa isyong ito. Let's talk about this one dahil finally si Miss Catherine Bernardo po matapos tumanggap ng award. Ito pala yung ilan sa mga naging speech, laman ng speech ni Miss Catherine na napag-usapan po online. Let's watch. Matapos ngang tanggapin ni Miss Catherine Bernardo ang kanyang award bilang most influential celebrity ng kanyang panahon, ay talaga naman nagsalita siya dito kung saan audience niya dito yung mga kabataan. Sinabi niya na sama-sama nating ipaglaban kung ano ang tama. So sinasabi ng ilang mga fans na ito po ay may kinalaman sa kung ano man ang pinagdadaanan ng ating bansa ngayon, na bagay na kahit ganun po yung sinabi ni Miss Catherine, iba't ibang po yung mga backlash at sinasabing tahimik pa rin daw di umano si Miss Catherine dito po sa issue ng korupsyon. At dahil dyan, iba-iba po ang naging reaksyon ng mga netizen patungkol sa bagay na ito. Sabi niya, Catherine Bernardo is the most influential celebrity award drew criticism after netizen pointed out her lack of commentary on government corruption, the scandals despite her wide reach. Bernardo, who received her most influential celebrity trophy at the 11th Edux Circle Awards, faced backlash on the internet as the netizen claimed that the actress didn't use her platform to call out the ongoing corruption in the country
amid many celebrities speaking up about it. Been a fan of Catherine for like a decade, and this is the first time I will disagree with the award she received. Influential yet didn't use her voice for what's needed. You don't deserve it, Kat, wrote one fan on X. I'll say for the first time, sabi niya, she does not deserve any ounce of this award. I saw her acceptance speech on TikTok and she still hasn't spoken about any issue this country's faces right now. Nasa UPD ka pa man din, sis, influence on things that really matter. Where chim in other netizen. Sabi po ng mga netizen po sa comment section, been a fan of Catherine for a decade and this is the first time I will disagree for award she received. Influential yet didn't use her voice for what needed. You deserve it, Kat. I'll say it for the first time, she does not deserve any ounce of this award. Saw her acceptance speech on TikTok. And yun nga, no, iba-iba po yung naging komento, no, ng ilang mga netizen patungkol dito. Salamat sa mga naniniwala. And sana matulungan tayong lahat para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Thank you to those who believe. I hope we'll help each other for the future of the Philippines, she said in part. Despite the actress' absence and silence on the corruption anomalies, her family showed support to attendees of the nationwide protest against corruption on September 21st by handing out food packs and bottled water to participants of the rally. As of writing, Bernardo hasn't addressed the backlash nor spoken up about the corruption issues in the Philippines. She is currently working on her first TV series with James Reid. So, talagang matindi po. No? Meanwhile, Bernardo shares the most influential celebrity award with Ann Curtis, Marian Rivera, and Ding Dong Dantes. Curtis was among the celebrity who joined September 21 protests against corruption among government officials and other personality. She has consistently voiced her frustration on the alleged corruption. Dantes and the other previously led group of celebrities in a fun run in Makati as her way of protesting against the corruption in the country, which culminated in September 21st twin mass rallies. At the time, Rivera posted posts from the League of Filipino Actors. So, ngayon pa lang, talaga namang dami po mga nang babash ngayon kay Miss Catherine dahil sa bagay na ito, ano? May mga masasakit na comments pa nga na sinasabing ito lang yung artista na kahit walang ginagawang masama, ang daming bashers, napansin ko lang, kaya daming blessing influence to stay silent to do nothing. Diba? So, may jowa trapo eme. The award seems to recognize her impact on consumers' behavior, especially her ability to influence people to purchase a product or services she endorsed rather than her influence in a national or patriotic context sense. No, I give it to Vice, whether you like it or not, bash him or love him. Vice remained the most influential celebrity. May mga nagsabi pang not influencers is actually one of the most silent celebrity regarding the issues ngayon sa bansa. I will be delighted pa kung Vice yan napunta. I like Kat, but to be honest, yung influential mas akma sa tatlong stars. So ganito katindi po yung mga sinasabi ngayon kay Miss Catherine na parang hindi nila matanggap na si Catherine Bernardo po. Kasi yung mga award giving bodies naman kasi, meron po kasi silang kanya-kanya nilang mga categories kung bakit po tinatawag silang most influential. Hindi naman po yun may kinalaman or kailangan pinakamaingay ka sa issue ng government para maging most influential ka. May mga other things pa rin talaga kung bakit po si Miss Catherine Bernardo ang inilagay at ibinigyan ng ganyang award na hindi po natin pwedeng questionin dahil alam naman natin na napakalaki po ng impact at ng influence si Miss Catherine Bernardo hindi lang dito sa Pilipinas, maging abroad. Maaaring ang categories na tinitingnan nila dito kaya naging most influential siya doon po sa mga successful niya mga projects, no? At the same time, sa dami ng kanyang mga na parang yung kanyang mga product na ini-endorse, maaaring ganun, diba? Kumbaga parang isa siya sa mga pinagkakatiwalaan na artista sa Pilipinas, no? Hindi naman po yan ibig sabihin na kailangan yung pinakamaingay at pinaka talagang lumalaban para sa gobyerno at nagsasalita against the government because of the corruption, siya na po yung deserving na mabigyan ng award, diba? So, hindi natin pwedeng questionin kung ano po yung award na natanggap niya. So, kayo po, ano inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.